Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Isa pa, purify my heart. Hallelujah. Purify my heart. Yes, Lord. Hallelujah. Kami mag-asawa na idalangin ko sa iyo, Diyos. Hallelujah. Oh Lord, purify our hearts, our minds. Hallelujah. Let every impurities, hallelujah, ay patuloy mong i-wash out, hallelujah, ng tubig na may salita, O God. Let me so, God. Hallelujah. Amen. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I want to be, I choose to be. Refiners pa, heart speaker. God bless, brother. Refiners pa, my heart's one desire is to be tayo ay handa na gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Pero sa mga sandaling ito, ating idalangin bago tayo gumawa ng kalooban ng ating Panginoon, katulad ng ating inawit, linisin tayo at hugasan ng refiner's fire na siyang magtutupok sa ating kasulok-sulukan ng ating mga puso, ng ating mga buhay. At ito ang magpapalago, magpapatibay at magpapalakas sa atin. Tayo muko at magpasalamat sa ating Diyos sa gabing ito. Heavenly Father, we thank you, Lord, once again, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan, Diyos. Salamat sa iyong wonderful mercy and grace sa aming mga buhay. Tunay nga, Lord, ang inawit aming kapatid, ikaw ang nag-grace na mabituin ng buwan sa kalangitan. Ikaw, O Diyos, ang siyang naglikha ng lahat ng bagay namin na ikita. And yet, Lord, right now, lumalapit kami ngayon sa mga sandaling ito, may mga pangailangan, may mga prayers sa iyo, Diyos, na iniwala kami ng lubos na ikaw ay ang Diyos na may kayang gawin sa lahat ng mga pangailangan. Kaya, O Diyos, sumasampalataya kami at nagtitiwala na ikaw ang Diyos na tatagpo sa aming mga pangailangan sa gabing ito. Ikaw ang Diyos na aabot sa pangailangan ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na siyang magpapakita na ikaw ang sovereign. Lahat ay kontrolado mo, lahat ay nasa plano mo, lahat, O Diyos, ay ikaw may hawak. Kaya tinuturuan mo lang kami sa mga sandaling ito na katulad ng sabi sa Proverbs, sa Psalms, na kami ay mag-trust, magtiwala lamang sa iyo and lean not on our own understanding. Sa mga sandaling ito, Diyos, as we will go on through your words, yan ang aming maging motto, yan ang aming maging prayer. Kami magtiwala lamang sa iyo at sa iyong mga salita. Makita namin ang iyong kalooban, makita namin ang kagandahan ng pagkakilala sa iyo, Diyos. Katulad ng sinasabi ni Pablo
na kanyang aariin lahat ng kalugihan just to know you, Lord. Yan ang nais namin sa gabing ito, na makita rin namin, O Diyos, kung gaano si Pablo kadesidido na kilalanin ka sa kanyang buhay. O Diyos, sa gabing ito, bayaan, yan din ang aming maging prayer, yan din ang aming maging desire, Lord. At kung sino man dito, O Diyos, na hindi pa fully nakakilala sa iyo, ipamulat mo, O Diyos, ipakita mo sa pamamagitan ng iyong mga salita ang pagkakilalang ito na higit pa sa lahat ng mga bagay sa sanlibutan. Higit pa sa, sabi ni Pablo, higit pa sa mga accomplishments niya sa lupa. Nagsabi ni Pablo, hallelujah, na ito, lahat ay naari kong kalugihan, makilala lamang si Kristo. At sa mga sandaling ito, Lord, yan ang aming nais, makilala ka pa na higit pa sa mga buhay. Kaya magpakilala ka sa iyong mga salita. Magpakilala ka, O Diyos, sa bawat letra, sa bawat titik na babasahin. Sa gabing ito, bayahang, O Diyos, ikaw lamang siya marinig, makita, katulad ng sa panahon ni Elijah, hindi kami mag-aantay sa anumang mga supernatural na pangyayari. We want your still small voice na mangusap sa aming kalagitnaan. Bayahang, Lord, ang iyong mga pangungusap, ang iyong encouragement, ang iyong pagtuturo, pag-asaway, pagtutuwid, pag-asaayos sa amin, ang siyang aming marinig sa gabing ito upang kami ay lumago at tumibay pa sa pananampalataya. Pangunahan mo kami, O Diyos, mula sa pagpapasimula hanggang sa wakas na titik ng letra. At bayaan, Lord, na itago mo po ako sa iyong likuran. Wala pong magawa, O Diyos. Ikaw lang may magawa sa gabing ito. Ikaw lang may kakayahan na magpala. Ikaw lang may kakayahan na mag-bless sa bawat isa. At naniniwala ako ng lubos, O Diyos, kakatagpuin mo ang pangailangan ng bawat isa sa gabing ito. Bless these words, mga nahanda ng iyong munting lingkod, O Diyos. Bayang may balik lamang sa iyong kaluwalhatian. Pasalamat. Lahat ng bagay na ito ay sa iyo lamang, O Diyos, sa tanging at pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Puri natin Panginoon. Maaari po ba natin palakpakan natin Panginoon, mga kapatid? Praise the Lord. At malaki tayo makaupo. Magandang gabi po sa lahat. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon na tayo ay muli tipon-tipon sa kanyang pangalan. At so pagtsagaan nyo na muna. Ganun po talaga dahil wala pa po ang ating Pastor Jack at ang ating kapatid Brother Cholo. So I believe ngayon pa lang sila uuwi. Ang flight nila ay tonight. So let's pray for them. For the meantime, pagtsagaan nyo na lang muna. Kung medyo naging kung kami ni Kuya Buboy yung naging alternate sa mga nakalipas na araw, ay pagtiisan nyo muna, mga kapatid, at naniniwala ako ng lubos na ang Diyos ay gumagawa sa atin sa bawat araw, sa bawat mga gawain. Naniniwala ako ng lubos na pinagpalatan natin Panginoon. So, that is why sa gabing ito, it's no different. Gagawa ang Diyos sa ating kalagitnaan. At sama tayo sa prayer ang ating Pastor Jack, Brother Cholo, at ilang mga kapatid na manggagaling sa Cebu. Naniniwala ko na they have testimonies to share, stories to share na we are looking forward. At sa mga sandaling ito ay ang ating panalangin, ang safe flight at safe travel nila hanggang sa makauwi sila sa kanilang mga tahanan. Okay, so sa gabing ito ay this is the last fellowship in general. Sa mga youth may Friday pa tayo, no? Pero this is the last fellowship bago mag-joint fellowship po sa Sunday. So I think mag-i-announce lang si Brother sa mamaya ng ilang mga reminders, especially sa mga mag-transport papunta dun sa joint fellowship. Pero to be reminded po ang lahat, joint fellowship po this coming Sunday. Ang meeting time, mamaya i-announce sa Brother Sam, pero I believe nasa around 5:30 to 6 o'clock. So mamaya i-announce na lang ng ating kapatid dahil wala sa akin yung pinaka-announcement. So let's pray for it, na ang Diyos ang siyang mangusap, gumawa. Excited ba kayo na magkakaroon ulit ng joint fellowship, mga kapatid? Okay. Wag lang tayong basta ma-excite dahil malayo naman, ano? Wag lang tayo ma-excite dahil sa mga new sceneries or mga bagong tanawin na makikita natin. But we should be excited even more sa mga salita ng Diyos na Kanyang gagawin sa araw na yon. At yun ay sama sa prayer, mga maungusap, ang mga gamitin behind the pulpit, ang mga expenses, ang mga resources na kinakailangan. So,
By the way, yung ating mambagan, huwag natin kalimutan. Ngayon po yung ating deadline. At kung sakali mang wala pa, katulad ng announcement din ni Pastor Jack dun sa ating group chat, wag po nawa mapigilan ng kawalan ang ating kagalakan na makadalo ng gawain. Maging tapat lang tayo, maging honest sa Diyos at sa ating mga kapatid. At naniniwala ko ng lubos na even tonight, kayang magpala ng Diyos, gumawa ng Diyos ng paraan upang ang ating mga kagalakan na makaparoon sa gawain ay matustusan niya. Let's say, wala kang pamasahe. Wala ka nung sinasabi ni Brother Sam na 600. Hindi yun dahilan para mapigilan ka maglingkod sa Diyos. Gagawin mo lahat ng bagay. If talagang ubos na ang paraan, then sa Diyos tayo magtiwala sa gabing ito. Paparoon tayo sa gawain, with or without money, at ang Diyos ang gagawa ng paraan, mga kapatid. Unahin lamang natin ang Diyos, sabi sa mga kasulatan. Seek ye first the kingdom of God, and all of these things, sabi doon, ay susunod na lamang sa atin. Idadagdag ng Diyos sa atin. Okay? So, wala po sana mawawala dahil ang reason ay walang budget. I think pwede i-remind din natin, Brother Sam, na bring your own baon po. Baka mamaya wala magdala ng baon, makalimutan. So, i-remind lang din natin. So, kinakailangan magdala ng baon, wala po doon pagkain. Unfortunately. Pero, kinakailangan natin mag-prepare din. So, kahit ano mabaon natin, ay okay na po yun. At kung sakali man wala rin tayo pang baon, then, huwag kayong mag-alala. God will provide sa lahat ng ating mga pangailangan. At naniniwala ako ng lubos na hindi tayo pagkukulangan ng ating Panginoon. Katulad ng testimony ni King David na ang kanyang testimony mula paglaki niya, maliit siya hanggang lumaki, wala siyang nakita na anak ng Diyos na pinagkulang. At as a matter of fact, lahat tayo nakaranas niyan. Hindi tayo pinagkulang natin Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo pinagkulang natin Diyos? So, let's go sa gawain ng ating Panginoon. Secondary na lang or tertiary na lang natin isipin yung pera. Importante yung fellowship. Importante yung paggawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. So, sa gabing ito ay gusto ko lang po mangusap ng ilang mga bagay. Kaya ko rin kayo pinaupo na dahil medyo mahaba-haba ang ating mabasahin. Gusto kong pag-usapan natin ang storya ni Jonah. At dinala ko ng Diyos. Actually, kanina sa preparation, medyo may pinaprepare ako isang bagay, pero yung leading ay bumabalik dito. So, that is why I had to follow the leading of God. May mapuntahan din natin yan, ano? Related sa story ni Jonah. Dahil, alam natin si Jonah, di ba? Very familiar tayo sa story ni Jonah. Karamihan dito mga youth na lumaki sa Sunday school, alam na yung storya ng Jonah and the big whale. Na kung paano si Jonah tumakbo, umalis mula sa presensya ng Diyos, kinain ng balyena, at miraculously buhay, nakarating sa Nineveh. So, sa madaling salita ay alam na natin ang storya sa aklat ng Jonah. At marahil ilan sa atin ay madalas na napapakinggan, madalas na nabasa. Pero sa gabi ito, may mga bagay ako na gustong ipakita sa inyo mga kapatid sa pamagitan ng of course, sa salita ng ating Panginoon ang siya magpapakita sa atin. Gusto kong pag-usapan natin ang binigyan ko ng title na Jonah and the Sovereignty of God. Pag-usapan natin ang pagka-sovereign ng Diyos sa pamamagitan ng storya ni Jonah. You know, usually ang title, Jonah and the Big Whale. Naging bida tuloy yung Big Whale dito sa pagka tuturo siya sa Sunday School, naging bida yung Big Whale. Pero yung Big Whale ay hindi naman talaga siya bida. Supporting character lang ito. Ginamit lang ng Diyos yan para ipamalas o ipakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan sa buhay ni Jonah. Okay? So, mag-focus tayo sa sovereignty or dun sa parang sa pagiging all-powerful, sa pagiging makapangyarihan ng Diyos dito sa story ni Jonah. At gusto kong bigyan ng in detail, gusto kong tignan natin ng maigi yung story ni Jonah, no? At gusto kong makita natin kung paano gumawa ang Diyos dito sa kanyang storya, especially dun sa first half. Dahil kung titignan natin yung story ni Jonah,
parang sabi natin pwede siya mahati sa dalawang storya, no? Yung una, yung chapter 1 to chapter 2, yun yung familiar tayo na madalas sinuturo sa bata na si Jonah ay inutusan ng Diyos, umalis sa ayaw ni Jonah, so pumunta siya ng Tarshish, tapos dumating yung barko, bumagyo, tinapon siya sa barko, may balyena, at humingi siya ng tawad, pinatawad ng Diyos. Tapos pagkamulat niya, nandun na siya malapit na sa kanyang destination. And then yung next part, yun yung madalas hindi masyado nadaanan, yung isang part na kung saan dumating nga siya doon sa Nineveh at nag-pronounce siya ng judgment, nag-pronounce siya na ilang araw na lang darating na paghahato ng Diyos. At sa madaling salita, dahil natakot yung bayan ng Nineveh, humingi ng tawad sa Diyos, pero si Jonah hindi satisfied. Nagalit. At doon sa last part, sa chapter 4, pinakita doon yung senaryo na siya'y galit at kung paano siya naawa din o nagkaroon ng sympathy, ng care doon sa puno na hindi naman siya nagpalaki, hindi naman siya nagtanim. Okay, so, however, pupunta natin yung first part na lang muna at hopefully sa susunod na pagkakataon ay mabibigyan natin na in detail yung second part. Dahil naniniwala ako maganda rin makita yung second half, ano? Bagaman yun yung usually na hindi na masyado nadaanan, pero may mga bagay na pinapakita rin doon ng Diyos na I believe importante natin makita, especially sa kahabagan ng Diyos, kung paano siya nahahabag sa mga tao. Doon niya pinakita, inexplain kay Jonah kung ano ang kanyang mercy. Na kung ikaw nga sabi niya kay Jonah, no, kung ikaw nga hindi ka nagpagal, nagtanim, sa punong ito, hindi mo nga yung pinalaki, ikaw ay nagkaroon ng sympathy, ng care, how much more pa ako? Ako ang naglikha sa mga tao. Paano pa kaya ako na hindi magka-care sa mga taong ito? So doon pinakita doon sa latter half. Pero focus na tayo doon sa first half. Yung very familiar na storya. At gusto kong makita natin kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay ni Jonah. Okay? Very familiar tayo sa story ni Jonah. Gusto kong daanan natin to ng medyo in detail at isa-isa natin ito yung storya para hindi tayo, or para makita natin kung paano gumawa or kumilos ang Diyos kay Jonah. Okay? Hindi man nakwento kung ano yung background ni Jonah. Actually, kung magbabasa-basa kayo sa internet, mamaya mapupuntahan din natin, ano, may mga nag-argue na hindi totoong storya or hindi totoong kwento yung story ni Jonah dahil sabi nila, sino ba namang tao na pag kinain ng balyena, buhay pa pag lumabas? Iniisip nila na may dalawang possibility. You know, may mga computations yung mga tao na hindi possible na magkaroon ng balyena sa Mediterranean Sea. Hindi possible na magkaroon ng marami silang mga confusions na ginagawa sa kanilang sarili. At in turn, iniisip nila, or ilang mga scholars even, iniisip nila na hindi raw historical itong account ni Jonah. Pero I believe ito'y historical, ito'y nangyari. May mga accounts din sa Bible na nagre-refer kay Jonah. At even si Jesus, tinawag niya yung signs sa huling kapanahunan, a sign na katulad sa panahon ni Jonah. Kaya may mga references na ginamit si Jesus dito sa sa panahon ni Jonah. So, naniniwala ako na ito'y totoo. Okay? Naniniwala ako na ito'y totoo. At sa gabing ito, I pray, naniniwala tayo na ito'y real. Okay? So, kung may mga questions tayo, ay tanong natin sa Diyos. Hindi ko po masagot yan. Naniniwala ako ang Diyos lang may kaya magpaliwanag. Okay? So, story ni Jonah, isang propeta ng Diyos na tinawag sa lumang tipan. At nung pagpasok natin agad sa kanyang storya, hindi na kinuwento kung anong background niya. Usually, di ba, ganun ginagawa sa mga books sa Bible, kinikwento yung background, kinikwento yung saan nanggaling, ano yung history. And yet, dumating tayo sa eksena na si Jonah ay isang propeta ng Diyos. Kung babasahin natin yung chapter 1 ng Jonah, ang sabi doon, dumating yung salita ng Diyos
na kay Jonah na anak ni Amittai. The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, "Arise, go to Nineveh, the great city, and call out against it, for their evil has come up before me." But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Okay? So, sinet yung storya. Inutusan siya ng Diyos, Jonah, punta ka sa Nineveh, pero pumunta si Jonah sa Tarsis. Okay? So, pagpunta niya sa Tarsis, yun yung, instead na sundin niya yung kalooban ng Diyos, ang sabi doon, he went against sa kalooban ng Diyos. Pumunta siya sa Joppa, naghanap ng barko papuntang Tarsis. Gusto kong pag-focus natin yan ng maigi for a little while, dahil, tignan natin si Jonah, isang propeta ng Diyos. Sabihin natin isang tinawag, appointed by God, minister. Pero, at this time, nang siya ay utusan ng Diyos, siya ay command ng Diyos para mangaral dun sa Nineveh, para mangaral dun sa mga Gentiles. Okay? Doon una papasok yung siguro makikita natin kung anong reasons bakit ayaw ni Jonah, no? Tinawag siya ng Diyos para mangaral sa Nineveh na Gentiles, okay? Hindi yun mga tao ng mga bayan ng Israel, no? Hindi yan kalahi niya. Ayaw ni Jonah. May mga nagsasabi na si Jonah daw ay, sa termino, may nagsasabi na si Jonah daw ay racist. Dahil ayaw niya talaga na mangaral dun sa mga Gentiles. Yung mga ganun nagsasabi. Pero I do believe na may factor yan dahil nga sila ay segregated na mga people, tao ng Diyos, at ayaw nila makihalubilo dun sa mga tao, dun sa mga Gentiles, mga hindi naman nila kalahi. No? At pwedeng sabihin natin na iniisip ni Jonah, anong purpose? Anong silbi? Bakit paparoon pa ako? Hindi naman namin kalahi yan. At mamaya may mababasa na sa chapter 4, yung reason ni Jonah, alam ko kasi, Lord, napapatawarin mo sila. At para bang, hindi na, sayang lang punta ko doon. Alam ko naman, papatawarin mo sila doon. Hindi, patawarin mo na lang. Pwedeng ganun ang tumatakbo sa isip ni Jonah, pero sa madaling salita, siya ay sumalungat sa kalooban ng Diyos. Okay? Merong plano ng Diyos, merong instruction ng Diyos sa kanya, at so for whatever reason, kung dahil siya ay talagang gusto niya na pure siya, ayaw niya makihalubilo sa Gentiles, or dahil siya ay nag-iisip na parang wala nang sense sa pumaroon pa, then, hindi siya pumaroon dahil sa kanyang mga reasons. At gusto kong tingnan natin ng maigi yan dahil hindi to, or walang pumilit sa kanya. Siya ang nagplano, siya ang nag-decide, siya ang nagpasya na kinakailangan niyang, or gagawin niya, sasalungatin yung instruction ng Diyos. Imagine natin na mayroong Diyos na directly na ungusap sa iyo, directly na nagsasalita sa iyo, and yet, ikaw, kilala mo na siya ang Diyos, kilala mo na siya ay makapangyarihan, pero willingly, sinalungat ni Jonah ang Diyos. Diba? Hindi ba kayo, parang nagtatanong niya, nagataka? Propeta siya, prophet siya, so kaya maraming mga nag-scholar, nagbabasa-basa ng kanina, maraming mga scholar nagtataka eh. Prophet siya, alam niya na ang Diyos yun ang usap, pero willingly siya na sumalungat sa kalooban ng Diyos. Hindi man nabanggit kung ano yung solid reason, hindi man nabanggit kung ano ba talaga ang dahilan. Binanggit lang niya sa chapter 4 na alam ko kasi, sabi niya doon sa chapter 4, I think verse 1, verse 2, nagalit siya kasi alam ko, Lord, napapatawarin mo sila. Kaya minaigi ko na hindi na umiwas. So, it may be the reason, or kung ilang pa mga bagay, pero imagine that. Isang propeta ng Diyos, sumalungat sa kalooban ng Diyos. At gusto kong dalhin ulit sa ating panahon, Perhaps, makakarinig tayo ng mga pangaral, hindi man as direct as a calling na naranasan ni Jonah, pero makakarinig tayo ng mga paguturo, pangaral na salita ng Diyos,
Makakarinig tayo ng mga correction, ng mga advice, ng mga teaching. At kung minsan, tayo mismo sa ating mga sarili, sumasalungat tayo sa kung anong sinabi ng salita ng Diyos. Kahit na minsan, naririnig na natin or alam na natin kung anong tama, kung ano ang instruction ng Diyos. And yet, dahil sa katigasan ng ating ulo, dahil sa ating mga sariling mga perception, sa ating mga sariling pananaw sa buhay, sometimes, sumasalungat tayo directly sa kalooban ng Diyos. Diba? At kung minsan, willingly. Katulad na ito sa story ni Jonah, hindi to unwillingly. Alam ni Jonah ang kanyang ginagawa. Gusto kong i-highlight yan, no? Alam ni Jonah ang kanyang ginagawa. Hindi naman siya makakarating, kung titignan niyo sa mapa, tinitignan ko sa mapa kung saan yung Tarsis, saan yung Nineveh. Yung travel niya papuntang Nineveh, hindi by sea, by land. So hindi unwillingly na pumunta si Jonah sa Joppa para sumakay ng barko. Pinlano niya talaga yun. Dinecide niya kung talagang siya sasalungat. Dahil kung pupunta siya ng Nineveh talaga, hindi siya sasakay ng barko. Maglalakad siya or magkakabayo or what not. Nakita niyo? At sometimes ang ating mga kalagayan ay nagiging ganun. Dahil na rin nakalimutan natin kung ano mga tinuturo or kung minsan talaga hindi natin binibigyan ng importance o ng kahalagahan ng instructions pagtuturo ng Diyos, we willingly turn 180 sa kalooban ng Diyos. Sinasalungat natin kung minsan ang kalooban ng Diyos. Hindi ang Diyos lumalayo eh. Ang tao ang siyang lumalayo running from the presence of the Lord. Just like ng kalagayan ni Jonah. Siya ay nag-decide sa kanyang sarili, I'm running from the presence of the Lord. Whether unwillingly or willingly, it's the person. Tayo yun. Tayo yung lalayo sa presensya ng Diyos. Kaya kung minsan dumarating panahon na para bang we can sense na God is too far away, or we can sense na malayo ang Diyos sa ating buhay, it's because tayo mismo ang lumayo, whether willingly or unwillingly. Pero it's the same thing. Tayo yung lumayo. Dahil siguro sa mga bagay na ating pinapahalagan sa lupang ito, dahil siguro sa mga nagiging Diyos-Diyosa natin, di ba? Sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 21, kung nasaan ang treasure ng yung, or kung nasaan ang yung puso, nandun din ang yung treasure, ang kayamanan. Yun yung sinasamba mo, yung something na, sabi ko nga sa mga youths, what you worship is something na talagang nag-take importance sa iyong buhay. Sometimes sa mga tao nag-worship sa mga kotse, sa mga bagay na inanimate or hindi buhay. Mga tao ay nag-worship sa kung anong mga bagay di sa lupang ito dahil binibigyan nila ng higit na importance yung bagay na yon. And it's the same thing sa paglilingkod sa Diyos. Sometimes binibigyan natin ng mga bagay sa lupang ito, mga tao sa lupang ito ng higit na importansya kaysa sa Diyos. At doon tayo nauuwi dun sa kalagayan ng, sabi ni Paul, flee from idolatry. Ito yung nagiging kalagayan ng tao. Okay? So, look at this. Si Jonah ay lumayo. Willingly gone away from the presence of the Lord. Pumunta siya sa Joppa para sumakay ng barko, papuntang Tarsis. At nung pagsakay niya ng Tarsis, or ng barko puntang Tarsis, sabi sa verse 4, the Lord hurled a great wind upon the sea. Kala mo, makatakas ka, Jonah. So, ang Diyos ay nagpadala ng great wind. Ipo-ipo, nag-hurl siya ng great wind dun sa dagat. At dahil sa great wind na yon, nagkaroon ng mighty tempest on the sea. So, sabihin, malakas yung alon. Lumakas yung alon so that the ship threatened to break up. Sobrang lakas ng alon, yung alon ay humahampas dun sa bangka, at ang sabi doon, then the mariners, so yung mga taong nakasagay doon sa barko, they were afraid, they each cried out to his God.
And they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship and had lain down and was fast asleep. Imagine this, mga kapatid. Nasa barko sila. Sabi dito yung bangka ay halos masisira na. Yung mga tao nagpapanik, yung mga mariners o yung mga nagmamanage doon sa bangka, nagpapanik sila, nagtatapon sila ng mga gamit para gumaan yung kanilang kargo. Pero si Jonah, tulog. Ito yung sinasabi na mahirap talagang gisingin yung nagtutulog-tulugan. Imagine, yung bangka ay malakas, wala namang accommodation doon na maayos. I believe, nakahiga lang yan doon sa mga wooden planks. Yung bangka ay halos mabibiyak na. Pero si Jonah ay parang at peace. Pero iba to sa senaryo na si Jesus ay tulog sa bangka. Si Jesus alam niya, kaya niya kontrolin yung bangka. Pero si Jonah, papanggap na natulog. Nagtutulog-tulugan. Alam niya, I believe, alam niya, mamaya makikita natin, no? Alam ni Jonah na siya may kasalanan nun. Siya yung nag-cause ng problema na yan. Mamaya makikita natin. Kaya dahil alam niya, patay mali siya. Natulog lang doon sa bangka. Kala natin, at peace siya, no? Meron kasi siyang, sabihin, may master of the wind siya. Hindi po. Ano siya, nagpapanggap na tulog. Lipas din niya, matapos din yung galit ng Diyos. Mukha kasi siyang payapang-payapa. Kaya ngayong, sabi doon, kung mabasahin natin later on, sabi doon, sa verse 6, nakita nila si Jonah, ba't tulog ka pa? Gumangon ka na dyan. Umangon ka dyan at tawagin mo ang Diyos mo. Bumangon ka dyan, Jonah. Hindi mo ba nakikita yung nangyayari? Parang nagpapanik yung mga tao. Hindi mo nakikita yung nangyayari. Bumangon ka dyan. Gusto kong pansin nyo na maigi ulit yan, mga kapatid. Dahil, it seems si Jonah, kahit na siya, or alam niya sa kanyang puso, na siya ang may dahilan, siya nag-cause ng mga bagay na ito, pero okay lang. It's fine. It's as if huhupa din ang galit ng Diyos. Patuloy natin basahin na sa verse 7. Sabi doon, nag-cast lots sila, or sa panahon kasi ng mga Old Testament, nag-draw lots yan sila para malaman kung sino may kasalanan Halimbawa, yung flip ng coin or nag-ano ng dice or whatever. So nag-draw lots sila, sabi natin ganyan. At nakita nila o yung para bang kumbaga sa atin, ano sa atin? Maibataya. Parang ganoon. Nagmaibataya sila. Si Jonah yung taya. Lumabas na si Jonah yung taya. Mga ano lang yan, mga haka-haka lang yan. Pero naniniwala, ginamit din yan ng Diyos para malaman na si Jonah yung may sala. So si Jonah, sabi doon, nag-draw lot sila. Kay Jonah napunta yung lot. At sabi sa verse 8, tell us on whose account this evil has come upon us. What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And of what people are you? And he said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. And then the men were exceedingly afraid and said to him, what is this that you have done? For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord, because he had told them. Isipin nyo, sinabi ni Jonah na siya ay tumatakas sa presensya ng Diyos. Kaya yung mga tao doon nagulantang, Anong ginawa mo sa amin? Bakit mo kami dinamay? Bakit mo kami sinama sa problema mo? Nagkikwento si Jonah, it seems okay lang sa kanya, di ba? Parang walang problema. Alam, tinatakasan ko yung Diyos
Natakasan ko siya pupunta talaga ako ng Tarsus. Kaya yung mga sakay sa barko, ano? Bakit mo kami dinadamay? Natakot sila exceedingly. They were afraid. Kahit hindi sila naniniwala sa Diyos ni Jonah, they were afraid. At nakita nila, or napag-isip-isip nila na ito yung resulta nung pagtakas ni Jonah. Imagine, yung mga kasama niya sa barko, mas nakaka-appreciate pa or mas natatakot pa na dahil kaya malakas yung mga alon, kaya malakas yung hangin dahil ito sa ginawang pagsalungat ni Jonah. Pero si Jonah, anong kayang kalagayan? Hindi nagmamatter sa kanya. Makita nyo? Hindi niya binibigyan ng malaking importance. Alam ni Jonah nangyayari, alam ni Jonah kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, pero parang sa kanya, masarap lang matulog, masarap lang magpahinga. Diba? We will see why. No? Makikita natin bakit ganito. Parang ang weird ng reactions ni Jonah. At gusto kong makita natin ulit, babalik tayo sa atin, kung minsan, darating yung panahon na may mga decisions tayo, sabi ko nga, na sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Sumasalungat tayo, may mga decisions tayo na willingly or unwillingly tumatalikod sa kalooban ng Diyos. Mabasa sa banal na kasulatan yung dapat natin gawin, may mga pagtuturo, may mga instruction, may mga advice kung ano ang dapat gawin. However, dahil sa ating mga sariling kaisipan, sa ating mga sariling understanding, tatalikod tayo. Hindi natin gagawin yung kalooban ng Diyos. At sa madaling salita, dahil sa iyong pagsalungat, meron itong consequences. Meron itong may mga mangyayari dahil kayo ay sumalungat sa salita ng Diyos. I do believe kung may mga bagay tayong pagkakamali, pagkakasala, hindi yan nakakalagpas sa paningin ng Diyos dahil ang Diyos ay just. Bagaman siya ay maawain na Diyos, mabuting Diyos, pero He is a just God. Okay? Kapag kami mga pagsalungat tayo na ginagawa sa kalooban ng Diyos, it comes with a price. It comes with a price. Hindi porket, kay Jesus na lahat. Jesus paid it all. Hindi natin iisipin na ganun. Sabi nga ni Pablo, di ba, huwag naman mangyari na ganun ang isipin natin. Na dahil ang biyaya ay extend. Huwag naman mangyari. God is a just God. So yung ating mga pagtalikod, it has consequences. May mga pag-correct ang Diyos. May mga pagpalo ang Diyos sa ginagawa. Sabi sa Hebrews, di ba, kung paano siya isa siyang just na father, kung paano tayo pinapalo ng ating mga tatay sa lupa, how much more siya na siyang great father na nagpapalo, nagtutuwid, nagasaayos ng ating mga buhay, at ang kanyang ginagawang pag-correct ay hindi para tayo ipahamak, kundi para tayo ay, sabi doon, judgment must begin at the house of God. So may mga consequences, may mga resulta, yung mga mali natin nagagawa. Yung mga decisions natin na salungat sa kalooban ng Diyos, may resulta yan. At mabuti kung ma-recognize natin na ito, alam mo, nagkasakit ka, perhaps ito yung resulta dahil may mga napabayaan ako. Di ba? Kapag nagkakaroon tayo ng karamdaman, yun yung una natin naiisip, di ba? May pagkakamali tayo, may managawa tayo, kaya humingi tayo ng tawad sa Diyos. Mainam yun kung ganon. However, baka may ilan. At katulad sa kalagayan ni Jonah na may mga nangyayari na nga, ini-ignore pa rin. Dahil mas gusto nilang gawin yung kanilang sariling kalooban. Ganun ang kalagayan ni Jonah. Gumawa siya ng salungat sa kalooban ng Diyos, may mga dumating na consequences. At dahil may mga dumating na consequences, instead na dapat, di ba, ang nakita natin dapat repentant si Jonah. Sorry Lord, ayoko na bumagyo, makakatakot. Look at Jonah. Pinangatawanan niya yung kanyang decision. At it seems na wala siyang pakialam sa buhay niya, sa buhay ng mga kasama niya. At sometimes, even tayo, dahil gustong-gusto natin yung decision, we lean on our own understanding, kahit na alam natin mali, at may mga resulta na alam natin na mali talaga,
may mga consequences na, pero pinapangatawanan. We ignore warnings. Dahil ang Diyos hindi naman niya magbubuhos agad ng kidlat agad sa'yo kapag nagkamali. May warning, may reprimand. Ano nga ba yung sabi dun sa sulatan? Merong exhort, may reprove, rebuke. May mga levels yan, may mga warnings yan. Hindi alam ko anong levels na sinaset ng Diyos, pero hindi yan basta-basta ang Diyos pumupuksa ng tao, lalo na sa panahon tayo ng biyaya. Okay? Hindi yan basta-basta pumupuksa ng Diyos ang tao. Kaya kung may mga pagkakamali tayo nagagawa, hindi basta-basta puksa agad. May mga levels to it. At kung may mga panahon na kahit na tinuturuan na tayo ng salita ng Diyos, pero pasaway pa rin, hindi pa rin sumusunod sa kalooban ng Diyos, tumitindi yung mga resulta. Akala mo trials, yung pala. Consequences na, palo na. No? Yun yung mahirap eh. Di ba? Diniscuss ng ating Pastor Jack, paano natin ma-recognize kung trial ba siya or consequences. Mahirap yun kung akala mo lahat trials. Minsan consequences na pala dahil hindi mo inasina sa ayos yung buhay mo sa Diyos. Akala natin, tama ang ating ginagawa, kaya masarap yung tulog, katulad ni Jonah. Masarap yung tulog, ayos lang, wala akong pakialam. Masarap yung tulog, pero not knowing yung mga bagay na nangyayaring ganyan sa iyong buhay dahil sa iyong pagkapasaway. At dahil ikaw ay malayo sa kalooban ng Diyos. Nandiyan ang salita ng Diyos para magturo at mag-correct. Ang sabi sa banal na kasulatan, if you would hear His voice, do not harden your hearts. Sabi sa Psalm chapter 95, verse 8, or verse 7, gusto kong basahin. For He is our God, and we are the people of His pasture. Sino yung mga tupa sa tupahan ng Diyos? Okay? We are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. As at Meribah, or yung Meribah, ibig sabihin ng provocation, or as on the day at Massa, or yung temptation in the wilderness. Do not harden your hearts as in the provocation or as in the temptation in the wilderness. Katulad ng ginawa ng bayang Israel, na meron ng instructions ng Diyos, meron ng dapat gawin at hindi dapat gawin, pero sila, katulad ni Jonah, gawin ko yung gusto ko eh. Magtatrabaho ako sa Sabat kasi masipag ako. Kasi maganda yung intention nila, pero salungat sa kalooban ng Diyos. Kaya ang nangyari sa kanila sa panahon ng Old Testament? Patay. Diba? Dahil yun yung resulta, yun yung sinabi ng Diyos na outcomes ng kanilang mga kasalanan. Kaya nga sabi dito, at even so sa ating panahon, kahit panahon tayo ng biyaya, ang pagtuturo ng Diyos, kung anong kanyang sinabi, yun yung ating gawin at sikaping gawin sa ating mga buhay. Sa panahon ni Jonah, yung buong paligid nasa chaos dahil sa kanyang ginawa. Natutulog lang siya, patay mali siya, walang pakialam. Decision ko to eh. Papangatawanan niya. Papangatawanan niya yung decision niya kahit alam niyang mali at kahit na sobrang nangyayari ng dilubyo sa kanyang paligid. Ano nangyari after nun? After nun, sa verse 11, nagtanong yung mga mariners o yung mga kasama niya, mga marino kay Jonah, dahil nag-introduce si Jonah, siya ay propeta eh. Sabi niya sa verse 11, what shall we do to you that the sea may quiet down for us? For the sea grew more and more tempestuous. Mas lalong lumalakas yung alon, mas lalong lumalakas yung hangin. Sabi ng mga tao dun sa bangka, anong gagawin namin sa iyo para mabuhay kami? Sabi ni Jonah sa verse 12, pick me up and hurl me into the sea, and then the sea will quiet down for you. For I know it is because of me. You see, alam niya eh. I know that it is because of me that this great tempest has come upon you. Katlong bagay na gusto kong pansinin natin,
Alam ni Jonah, di ba? Alam ni Jonah na siya may kasalanan. Sige, tapon niyo ako sa dagat. Tapon niyo ako sa dagat at kakalma yung dagat. Now, in retrospect, or sa pagbabasa ng Banal na Sulat, alam natin ang mangyayari, di ba? Alam natin na may hasalong balya na sa kanya. Alam natin na maliligtas siya. Pero kung lalagyan natin mga sarili sa panan ni Jonah, hindi niya alam kung maliligtas siya. Hindi niya alam kung maubuhay pa siya. Dahil yung alon malalakas. Sa madaling salita, parang sabi niya, sige, tapon niyo ako sa dagat, bayaan niyo na ako sa dagat, hayaan niyo na ako mamatay dito sa dagat. Kaya nga, kung mabasahin niyo pa yung mga next verse, sa verse 14, verse 13, nagsikap pa yung mga tao dun sa bangka, isagwan yung bangka dahil, totoo, shit, seryoso ka ba, Jonah? Ihahagis ka namin dun sa dagat? Walang magliligtas sa'yo dun. Sure dead ka dun, Jonah. Kaya ginawa na sa verse 13, nag-try sila, they rowed hard para makapunta dun sa lupa, pero masyadong malakas yung alon. Kaya sabi dun sa verse 14, Lord, sabi ng mga tao, Lord, wag mo nawa ibilang sa amin yung dugo. Sorry sila sa Lord, Lord, kung mamamatay man itong taong ito, wag mo ibilang sa amin yung dugo niya. Peace tayo, Lord, Ganun yung kanilang sentiment. At sa madaling salita, tinapon nila si Jonah sa dagat. Notice that. Si Jonah, hindi niya alam kung maligtas siya, hindi niya alam kung may nasalo ba sa kanya. Wala siya idea. Ang kanyang perspective at that time, tapon niyo ako, mamamatay na rin ako, at ligtas kayo. Ako, sure dead. Kita niyo? Instead na, tingnan natin maigi, instead na doon na yung panahon para humingi ng tawad, para mag-repent. Di ba yun yung usual na storya, kapag dumating ng matatinding unos, magre-repent sa Diyos, hihingi ng tawad sa Diyos, sorry Lord! At huhupa yung bagyo, makakarating sila ng maayos. Pero tinan niyo nangyari. Instead na ganun, si Jonah, matigas. Si Jonah ay nag-decide, sige, tapon niyo ako. Hayaan niyo na lang mamatay. At kayo, safe kayo. Ako, wala na, dead na. Kita niyo? I could imagine, instead na sumunod na lamang sa kalooban ng Diyos, or instead na kilalanin niya, sorry Lord, I'm sorry, magsisisi na ako, sige na, pupunta na ako Lord. Pero instead of doing the will of the Lord, mas minaigin niyang mamatay. Di ba, ang bigat nun? Di ba, parang, ano bang meron? Bakit ayaw na ayaw mo gawin yung kalooban ng Diyos? Bakit gusto mo pang magpatapon sa dagat instead na magsisi? Anong meron, Jonah? A prophet of God na talagang totally repulsive, ayaw na ayaw niyang gawin yung kalooban ng Diyos na pumunta sa Nineveh, na sa madaling salita, nag-decide siya, itapon niyo na lang ako sa dagat, pabayaan niyo na lang ako, maliligtas kayo. What? Anong meron? Anong meron doon sa instruction ng Diyos doon sa bayan ng Nineveh? Nakita niyo mga kapatid, ano meron? Ba't ayaw na ayaw ni Jonah? Ba't ayaw na ayaw ni Jonah? He was ready to die. Dahil alam niyang mali siya, alam niya siya may kasalanan, at para bang pinapangatawanan na niya, nandito na ako nandito na ako sa sitwasyon na to, he's ready to die. Ibahagis niyo na ako. Instead of praying, instead of repenting, Lord, sorry, Lord, nagkamali ako. Dahil dumarating nga yung instruction ng Diyos, yung rebuke ng Diyos nandiyan na sa bagyo. Pero instead of doing that, pabayaan niyo na lang ako. Iwan niyo na lang ako sa dagat para walang madamay. Nakita niyo? Iwan niyo na lang ako sa dagat. Pabayaan niyo na lang ako. At alam niyo, sa buhay ng Kristiyano, sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang mananampalataya, nangyayari yan. Dahil sa katigasan na ang kaaway ang siyang nagkaroon ng spasyo sa buhay, dahil sa mga decisions, mga pagapasya, mas pinamaigi na lang na
yung pananampalataya nila ay abandonahin nila. They are as good as dead. Kapag iniwan yung pananampalataya, hindi na-attend, hindi na tatatagal ng mga gawain, hindi na magpapatuloy sa gawain. Why? Because of a decision. Because of things of this world. Countless na ang lumabas or ang pumasok at lumabas sa pintuan ng church na ito because of a decision na kanilang ginawa, na kanilang pinangatawanan. Kahit alam na nila ang pagtuturo na kapag wala tayo sa kaloob, sa presensya ng Diyos, tayo ay as good as dead. Diba? Di ba yun yung pagtuturo sa atin? Na kapag tayo lumayo sa presensya ng Diyos, nandun nag-aantay ang distraction, kapahamakan. Pero bilang tao, hindi naman natin yun, kung minsan di pumapasok, sumasagi agad sa ating isipan eh. Dahil pinaprioritize sa atin or mas importante sa atin ang accomplishing ang isang decision or gawin ang isang bagay or dahil sa pride or dahil sa kung anumang mga bagay. Nagiging tulad tayo ni Jonah. Ay, pabayaan niyo na lang ako, di na ako atin, di na ako magpapatuloy, whatsoever. Because of one thing. Because of one thing. Niniwala ako, this is I believe, ng isang Kristiyano na tunay na tinaniman ng salita ng Diyos, hindi siya papayag. Hindi siya papayag na malayo sa presensya ng Diyos. Let's say may nangyari. Let's say may mga problema. Let's say may mga trials na dumating sa kanyang buhay. At sabihin natin, may instruction na mula kay pastor na hindi mo na siya atin. Ang isang mananampalataya na tinuruan ng salita ng Diyos, he will make up na makabalik siya agad. He will try as much as he can. Makabalik sa gawain, ma-improve ang sarili. If he have to repent, he will do it because ayaw niya na malayo sa kalooban ng Diyos. Isn't that right, mga kapatid? However, hindi ganun nangyayari. Sometimes because of pride. Sometimes because of things na mas importante sa ating mga buhay. Kaya, mas maigi natin na lumayo. At, spiritually maging, parang patay. Nakikita niyo? So, hindi pala as weird yung story ni Jonah as we think of it. Dahil sa ating panahon, ganun din ang nangyayari. May instructions ng Diyos, sometimes sumasalungat tayo, may mga warnings, may mga paalala, hindi naman tayo basta pinapaalala sa church, may mga paalala, may mga warnings, and then, hindi pa rin tayo nakikinig. Ngayon, mapahintulutan na sa iyong buhay na ikaw ay para bang itapon na sa dagat ng sanlibutan. O sige, gusto mo na ngayon na makaparoon sa dagat ng sanlibutan kaysa sa humingi ng tawad at maging maayos yung buhay. Manatili ka sa sanlibutan, you will go out in this church. Hindi ka na aaten, hindi ka na magpapatuloy because of a decision that you have made. Just like Jonah. Pinangatawanan niya yung kanyang decision instead of doing the will of God. At hindi ba nalalayo or hindi ba ito similar sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon, mga kapatid? Kung hindi tayo magbabantay, sabi rin sa banal na sulatan, hindi tayo magmamalaki. No one should boast. Mag-ingat sila ng mga nakatayo na, baka sila ay mabuwal. Propeta ito, no? Tayo ay, hindi naman tayo, by the grace of God, we know na hindi naman tayo prophet. Pero this person is a prophet of God, a man of God. At ito ay nasulat para example natin. Look at this. Dahil sa mga emotions siguro, dahil sa mga decisions na kanyang inisip, mas minaigi na lang niyang mamatay, ihagi sa tubig, kaysa sumunod sa kalooban ng Diyos. At baka maging ganun ang ating kalagayan. Kapag pinangunahan tayo ng emotions kung minsan, pwede tayo na itong dalhin sa ganitong kalagayan. Pag pinangunahan tayo ng pride, pwede tayo na itong dalhin sa ganitong kalagayan. Marami na dito nag-testify pa nga, sa ministry pa nga, pero dahil lang sa isang bagay na hindi nila ma-reconcile sa Diyos, mas minamaigi na lang nila na hindi umattend, hindi magpatuloy, kahit na marami na sila narinig pa ang aral, nasa ministry pa nga sila, mas minamaigi nilang pumaroon sa dagat ng sanlibutan kaysa sa humingi ng tawad sa Diyos. Yun yung kinakailangan natin bantayan. Yun yung kinakailangan natin ingatan.
Mukhang heroic yung ginawa ni Jonah, no? Hagis nyo na lang ako para hindi kayo mapahamak. Pero sa perspective ni Jonah, ang kanyang ginawa, it's as if he's ready to die para lang hindi magawa ang kalooban ng Diyos. Pinapangatawanan niya yung kanyang decision, pero hindi yun nais ng Diyos. Kapag may mga dumating na mga rebuke sa iyong buhay, hindi nais ng Diyos na pangatawanan mo yung decision mo. Kaya nga may rebuke, ibig sabihin no, nais ng Diyos na i-correct ka, i-restore ka, ituwid ang iyong buhay. Hindi dumarating ang rebuke sa iyong buhay dahil gusto kong pahirapan ng sino man. Kundi dumarating ang rebuke para ikaw ay may restore back to God. Kaya nga dumarating instruction, dumarating yung mga pagtuturo, dumarating yung teaching sa atin. Kita nyo na maigi? Hindi siya kasing babaw ng istorya ng Jonah and the whale, di ba? Dumating sa teaching, sa rebuke. Dahil, if we believe na ito yung real story, titingnan natin yung motivations ni Jonah. Bakit ganon? Bakit sobrang ayaw na ayaw niyang gawin yung kalooban ng Diyos? Na mas minaigi na lang niya mamatay. Na knowing, kung tayo tinuturuan ng salita ng Diyos, alam na natin na kapag dumating yung mga ganong mga pagsubok, it leads us, for us to repent, di ba? Humingi ng tawad, magsaayos ang ating mga buhay. Pero sometimes, dahil sa ating mga pride, sa ating mga emotions, sa mga immaturity na rin, sabi natin, immaturity. Sometimes it leads us sa ganong kalagay. Kahit na alam mo na tama ang kalooban ng Diyos, tama na ma-restore ka pabalik sa gawain, ma-restore ka pabalik sa Diyos, mas minamaigi mo na, wag na lang umunang umattend, wag na lang munang dumalo. That is not the proper solution sa ating mga ugali. That is not the proper solution sa ating mga infirmities, sa mga kamalian natin. Ang better solution, or ang best solution, ay humingi tayo ng gamot sa great physician. Kapag may mga pagkakamali, kahinaan, kasalanan, let us not wag nating nawa, by the grace of God, of course, gagawin natin ito lahat sa biyaya ng Diyos, hindi sa ganang ating sarili. Pero wag nawa na tayo lumayo sa Diyos dahil lang sa mga pagkakamali, kahinaan, mga kasalanan, sa mga decisions. Hindi solution na lumayo sa Diyos at pangatawanan yung mga decisions. Kapag nakikita mo yung sarili na palayo na sa Diyos, may it be a sign na may mga kinakailangan ayusin, baguhin, i-restore sa atin. Sa mga ganong mga panahon na dumarating yung reprove, yung rebuke, and then yung exhort, what God needs ay ang repentance. Ang pag-asaayos ng ating mga buhay. It needs you. Kinakailangan na ikaw ay may balik, ma-reconcile pabalik sa Diyos. Hindi ito mare-resolve na katulad ng ginawa ni Jonah. Hayaan nyo na lang ako doon sa dagat. Hagis na lang ako doon. Bahala na ako kung anong gagawin ko mag-survive. Wala ako ditong life vest. Hayaan nyo na lang ako doon. Hindi ganun yung resolution. Hindi resolution na kapag napagalitan tayo ay lalong lumayo. Instead, na kapag napagalitan tayo, why not draw near to God even more? At ang sabi sa mga sulatan, He will bind the brokenhearted. He heals up all the wounds. Yung mga broken bones na ating mga buhay, mga pagtuturo na mabibigat, mga pagsasaway na mabibigat, pag-correct na mabibigat, the Lord will bind us up again. Will make us whole again. Siya mag-asaayos ng ating mga buhay. But instead, look at what Jonah did. Tapon niyo na lang ako. Diba? Hayaan niyo na lang ako. Pero alam niyo ba, kahit ganun ang nangyari kay Jonah, alam natin ang nangyari, di ba? Nung siya ay nag-decide na, hayaan niyo na lang ako mamatay dun sa dagat, ang sabi doon sa verse 17, the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah. Kahit na sobrang tigas ng ulo mo,
sobrang tigas ng ulo mo, the Lord appoints a great fish. The Lord appoints a great fish para ikaw ay maibalik sa Kanya. Makikita niyo ba yung sovereignty ng Diyos? Akala natin yun, free will natin yun na lumayo sa Diyos. Pero, imagine, it's all under God's control. Kahit na sa panahon na si Jonah, sobrang pasaway. Dinidiscuss ko ngayon in detail, parang hindi reasonable ang kanyang ginagawa. Bakit ganun ang kanyang ginagawa? Pero kahit na ganun ang kanyang ugali, the Lord appoints a great fish. Alam natin nangyari, di ba? Para siya ay iligtas. Kahit na siya ay ganun ang kanyang kalagayan, ang kanyang buhay, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hindi siya iniwan ng Diyos. Hindi siya hinayaan ng Diyos na malunod sa dagat, sa kasalanan, sa karumihan. The Lord appoints a great fish para siya ay hanguin mula dun sa dagat ng sanlibutan. It's all the Lord's appointment. It's all in the Lord's plan. Kahit akala mo tapos na ang plan ng Diyos sa iyong buhay. Kung minsan, di ba, may mga stories tayo niyan. Naalala ko si Brother Joel Romao. Di ba? May mga times na siya ay nalayo sa gawain. Pero kahit akala mo na tapos na, wala na talaga yung part mo sa gawain, the Lord sends a great fish. Para Para iluwa ka ulit pabalik sa gawain. Kung may mga kalungkutan kayo, may mga problema, di ba? May mga times na nalayo kayo sa gawain. May mga times na kayo ay susuko na, umatras sa gawain, hindi na nagpatuloy. Pero, in the Lord's appointed time, He sends the great fish. It's time for you to go back sa presensya ng Diyos. Nakikita nyo? The Lord appoints a great fish. Nang naalala ko yung patotoo ni Brother Joel, imagine that. Maraming mga tao na wala siya sa gawain, pero there comes a great fish, a great circumstance, na siya ay makabalik back to my original will, back to my purpose for you. At yun yung appointment, yun yung appointed ng Diyos. Yun yung sovereignty ng Diyos. Kala natin, wala nang plan ng Diyos sa ating mabuhay. Mga kapatid, kung naniniwala kayo na kayo anak ng Diyos, hanggat nandito pa kayo sa lupang ito, may plano ang Diyos sa inyong buhay. May plano ang Diyos sa inyong buhay. Hanggat may hininga kayo, hanggat may lakas kayo, hanggat may nakatayo kayo, kung manghina kayo, kung nasa bahay kayo ngayon, nakikinig through YouTube or through anuman live stream, kung nakikinig kayo at nanghihina kayo, nanlalamig at para bang ayaw na umatin ng gawain. Habang may hininga ka, may plano ang Diyos sa iyong buhay. May gagawin ang Diyos. At darating yung panahon, in His appointed time, isusugo na niya ang great fish. It's time to you to go back home in the presence of the Lord. Out of the waters ng sanlibutan ito, sinundo ng isang ng great fish o ng balyena si Jonah. It seems hopeless na. Imagine niyo, parang imagine niyo yung scene. Si Jonah, palubog na ng palubog dahil malalim yung dagat, malakas yung alon. Sinundo siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang great fish. At sabi ko nga, yung paglalarawan, yung pag-analogy natin sa mundo, sa buhay natin, you may think na kung ikaw ay nasa sanlibutan, kung may mga panahon na nalalamig ka ng ihina, lumayo ka sa presensya ng Diyos, you may think that your life is over. At ikaw ay tapos na, wala ka ng responsibility sa Diyos. Well, sabi nga sa banal na sulatan wala makakalagpas, wala makakahulagpos sa kamay ng Diyos. Wala makakalayo sa kamay ng Diyos. Kaya, mga kapatid, kung may mga mahal tayo sa buhay, na dati nang naglingkod dito, habang may hininga sila,
May pag-asa pa. Habang may hininga kayo na nagpe-pray, may desire kayo na nanalangin para sa kanila, at habang sila nabubuhay, that's all that we need. Iniwala ko ng lubos, if yan ay appointed ng Diyos, siya ay anak ng Diyos, darating ang great fish. Ano yung great fish? It may be a great problem, it may be a great trial, it may be a great circumstance, na sa kahit na anong takas mo sa Diyos, susunduin ka ng Diyos pabalik sa Kanyang bahay. Susunduin ka pabalik ng Diyos. Through great circumstances. Matitinding pagsubok. Matitinding mga trials, testings. Kahit na nasa labas na, akala mo wala nang ginagawa ng Diyos, may gagawin pa rin ng Diyos. Kung ikay nasa kalagayan ngayon, nalalamig, nangihina, at nilalayo mo, dinidistance mong yung sarili sa kalooban ng Diyos, nagkakamali ka kung inakala mong walang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Meron pa rin ginagawa ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay sovereign. Kahit nasa labas ng church na ito, may ginagawa ng Diyos. Naniniwala kayo doon? May ginagawa ng Diyos sa kanila. Dahil nga, makapangyarihan ang Diyos. At kahit sa ating mga kapatid na nanlamig, nanghina, hindi porket nasa labas sila ng gawain ito, ay wala nang ginagawa ng Diyos sa kanila. Naniniwala ko, it's all in God's control. At kung sila ay hinirang before the foundation of the world, darating ang great fish para sunduin sila pabalik sa tahanan ng Diyos. Ano nangyari nung sinwallow si Jonah ng balyena? The Lord appointed the great fish to swallow up Jonah. Ano nangyari doon? If you would read yung chapter 2. Ano nangyari? Dumating yung great fish sa kanya. For 3 days, for 3 nights, nanatili siya dun sa loob ng balyena. Sabi sa chapter 2, verse 1, then Jonah prayed to the Lord. Na sa kahit na kanyang pagpapasaway, pagkukulit, pagtalikod, pag-reject sa kalooban ng Diyos, dumating yung isang matinding circumstance sa kanyang buhay. At doon, hindi niya na-resist. Kinakailanganan niyang kausapin ng Diyos. Darating yung panahon, yung circumstance na yan. Sabi din sa verse 2, he said, I cried out to the Lord because of my affliction. And He answered me. Out of the belly of Sheol, or of hell, I cried, and you heard my voice. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the floods surround me. And all your billows and your waves passed over me. Then I said, I have been cast out of your sight. But yet I will look again toward your holy temple. Nakita niyo yung kalagayan niya? Nakita niyo yung kanyang statements? It's the same na dinidiscuss natin ngayon sa gabing ito. Akala niya tapos na. Nasa sanlibutan siya, nasa labas na. At iniisip niya, wala na ako sa paningin ng Diyos. I have been cast out in your sight. At siya, at that moment, nung kanyang, akala niya, malayo na siya sa Diyos. Akala niya, mamamatay na siya. Akala niya, nakatakas na siya truly. Pero napaningin siya, tumingin siya. He looked again at the holy temple. Sabi sa verse 5, the waters surrounded me to my soul. The deep closed around me. Weeds were wrapped around my head. I went down to the moorings of the mountains. Sa ibaba ng mga bundok. The earth with its bars closed behind me forever. At sabi ito, yet you have brought up my life from the pit. Oh Lord, my God. Imagine niyo yung kalagayan niya. Sobrang pasaway, sobrang pagkakamali, sobrang pagtalikod sa kalooban ng Diyos. Pero imagine niyo, kahit na siya nag-decide na, okay, mamamatay na lang ako dahil malayo na ako sa Diyos. Akala niya, nakaltakas na siya sa Diyos. Pero sabi niya dito, kahit nasa ilalim na siya ng mga bundok, kahit na siya ay patila ba, wala nang puwang sa mundong ito. Sabi doon, kinuha ng Diyos ang kanyang buhay
from the pits of clay. Mula dun sa pinakamababa na kalagayan, you have brought my life from the pit. Iniangat mo ang aking kalagayan mula sa mababa na kalagayan. Sabi niya, nagkulang ako, Lord. Pumunta ako sa mga hindi ka nais na lugar. Yung malayo sa iyong presensya, malayo sa iyong kalooban. Ginawa ko na lahat. Nireject ko ang iyong kalooban. Pero, grabe ang biyaya mo. Ako ay inilabas mo mula sa lusak ng kasalanan, lusak ng karumihan. You have brought up my life from the pit. Sabi sa verse 7, when my soul fainted within me, malapit na ako maubusan na hininga, para mamatay na. At that moment, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. Oh, what a great God. Kahit na siya ay, imagine, kahit na siya ay nagpasaway, kahit na siya ay nagkasala, lumayo sa kalooban ng Diyos, pero nung sa kanyang last breath, marahil naalala niya, he cried out to the Lord, Lord, dumating yung rescue, dumating yung kaligtasan. My prayer went up to you into your holy temple. Sino nakaranas niyan? Mga times, mga panahon na kung minsan, nalalamig tayo, nangihina tayo, nalalayo tayo sa presensya ng Diyos. Unti-unti tayo nalalayo. As much as pwede natin tawagin ang ating mga sarili na mga spiritually backslide. Pero sa panahon ng iyong pangailangan, hindi lumayo ang Diyos. Umabot ang inyong mga panalangin doon sa kanyang luklukan. Hindi nalayo ang kalagayan ni Jonah sa isang taong backslide. Sinalungat niya ang kalooban ng Diyos. Complete 180, complete ignore yung mga warnings, complete inignore ni Jonah yung nakikita niya na kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Pero nung siya ay nasa huli ng kanyang mga hininga, dumating ang salvation na nagmumula sa Diyos. At sa mga sandaling ito, kung sino man ang nasa ganong kalagayan, katulad ni Jonah, una, wag natin ignore yung mga warnings, yung mga pagtuturo, mga pagkokorek sa atin ng Diyos. Pangalawa, at ito'y maganda mga kapatid, na kahit na anong mga bagay natin nagawa, pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang, as long as you would repent, katulad ng ginawa ni Jonah dito, babasahin pa natin. He repented of his sins. Matutulad ito sa parable of the prodigal son. Malayo pa lang, sasalubungin ka na ng Ama sa langit para tugunin ang iyong mga pangangailangan. If we start to pray and realize our mistakes, yung mga ating pagkakamali, then there will be restoration. Then darating ang pagre-restore ng Diyos, ang katugunan ng Diyos sa iyong buhay. Patuloy natin basahin na verse 8. Those who regard worthless idols forsake their own mercy, but I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. Ang kaligtasan ay sa Diyos. Sabi ni Jonah, Lord, hindi ako karapat-dapat pero nakasumpong ako ng biyaya sa iyo. Imagine that. Imagine that, mga kapatid. If that does not tell you of God's mercy, na dakilang biyaya ng Diyos sa sino man na nagkulang, nagkamali, nagkasala, itong taong ito, willingly na siyang tumalikod sa kalooban ng Diyos. Pero dumating pa rin ang biyaya ng Diyos. Dumating ang kahabagan ng Diyos. Dumating ang kaligtasan ng Diyos. At anong sinabi ni Jonah? Wala na siya nagawa. Lord, ang kaligtasan ay nagmumula sa iyo. I will pay what I have vowed. Yung pinangako sa iyo na gagawin ko, dahil ako'y propeta mo, gagawin ko na. I will do again the first works. Magpasimula ulit ako maglingkod sa iyo. Gagawin ko na ang iyong kalooban.
Dahil kahit na tila ba akala niya nag-iisa na lang siya. Kahit na sa panahon na sabihin natin nasa sanlibutan siya, nasa labas, akala niya malayo na siya sa presensya ng Diyos. Kahit na doon pala, gumagawa pala ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil siya ay pinili, hinirang ng Diyos, ang kaligtasan ay dumating sa kanyang buhay. At mga kapatid, sa gabing ito, kung nasa kalagayan man tayo na spiritually backslidden, malayo sa Diyos, kung tila ba ang gawain ito ay para bang normal lang na attending natin nagagawin, dahil naka-schedule tayo or dahil wala ka namang gagawin for tonight, nandito ka. Kung ikaw ay, ang kalagayan mo ay tila ba malayo sa Diyos, sa gabing ito, una, nais ko sabihin, huwag nating i-ignore ang mga paalala ng Diyos, ang mga warning ng Diyos. Kung may mga kinakailangan tayo sa ayos, ituwid, i-correct, gawin natin. Pero isang maganda na statement din, mga kapatid, ang Diyos ay gumagawa pa rin sa iyong buhay. Ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. At sa mga sandaling ito, darating ang great circumstance, ang great fish, para ano? Para dumating yung panahon na ma-recognize mo, ma-realize mo, Lord, I have wronged you! At ako'y babalik na, gagawin ko na ang iyong kalooban. Ako ay magpapanumbalik na, maglilingkod sa iyo. I will do again the first works. Nakita niyo ba kung anong significance ng balyena? Kung anong significance ng big whale, big fish na dumating sa kanya? Hindi na mahalaga kung anong isda yun o kung anong balyena yun. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga doon, nakita niya na kahit na siya, akala niya napakalayo na sa kalooban ng Diyos. Yung kamay ng Diyos, sabi sa awit, something still keeps holding me. Hindi mahalaga kung anong means, anong pamamaraan ng Diyos. Kung balyena ba man yan, o kung leon, o kung submarine, kung ano pa man yan, hindi yun mahalaga. Ang mahalaga doon, yung salvation, yung pagliligtas ng Diyos sa kanyang mga hinirang ay hindi mawawala. Hawakan ng Diyos. Hindi ba napakagandang biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa atin? Dahil ikaw ay hinirang, pinili ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan, kahit na napakarami mong pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, ang kamay ng Diyos ay hindi nalalayo sa iyo. Kahit anong pagkakamali mo, mga kahinaan, mga immaturities mo, the Lord's hand still keeps holding you. At ang kaligtasan ay pinagkakalob sa iyo ng Diyos. Hindi kanya pinapabayaan, hindi kanya iniiwan. Kahit na nag-decide ka na hindi na magpatuloy sa gawain, ilan sa ating mga kapatid, nahatiling buhay pa, perhaps nasa sanlibutan pa ngayon, hindi pinapangatawan ng kanilang decision. Gusto nilang, inako nila sa kanilang sarili, mamatay spiritually para gawin yung kanilang mga plano. Then, dumating yung panahon perhaps, hinayaan ng Diyos na sila'y maparoon. Pero mga kapatid, kayo ng mga mahal sa buhay, na ilan sa ating mga kapatid na backslide, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Baka nandyan na yung great fish, unti-unti na lumalangoy, para sila i-snatch na mula dun sa dagat ng sanlibutan, papunta sa tahanan ng Diyos. Sino may mga mahal sa buhay dito na backslide? Buhay pa ngayon, mga na-backslide na nang hina, hindi na umaaten ng gawain. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Ang great fish, kung siya ay pinili, hinirang ng Diyos bago palalangin ng sanlibutan. At claim it, mga kapatid, claim niyo yan. Kung siya ay hinirang bago palalangin ng sanlibutan, ang great fish ang susundo sa kanya, pabalik doon sa original na plano ng Diyos para sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Ang Diyos ay may control sa lahat ng bagay. Sovereign siya sa lahat ng mga nangyayari. Kahit tila ba, mabasa natin sinasalungat ni Jonah yung kalooban ng Diyos. Hindi alam ni Jonah, hindi niya kayang salungatin ang kalooban ng Diyos dahil ang kalooban ng Diyos ay nangyayari pa rin. Kahit na tila ba parang gusto mong salungatin ang kalooban ng Diyos. Oh, little man, hindi mo alam
Lahat ng yan ay nasa plano, nasa isipan, kontrolado ng Diyos. Yun yung sinasabi sa Isaiah, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Kahit na anong salungat ang gawin natin, ang Diyos ay sovereign. Ang Diyos ay sovereign. Now, sa pagtatapos, anong nakita natin sa storya? Di ba, inunti-unti natin, napaka-ganda ng biyaya ng Diyos. Maganda sana madaanan pa natin yung next part. Dahil, alam niyo ba kung anong purpose, bakit ginawa ito ng Diyos sa kanya? Para makita ni Jonah kung gaano kadakila ang kahabagan ng Diyos. Bakit nahahabag ang Diyos sa mga taong ito sa Nineveh na hindi naman nila sariling bayan, na hindi naman sumasamba sa Diyos dati? Yun yung gustong ipakita ng Diyos kay Jonah. Mararanasan ni Jonah mismo sa kanyang buhay ang mercy ng Diyos. At meron na siyang testimony. Siya mismo nakaranas ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Maraming pa mga characters sa Bible na pwede natin mabasa. Maganda yung mga buhay nila. Very, in some way, parang symbolic na pwede natin makuha na ng aral sa ating panahon ngayon. Sila Pedro, sila Pablo, marami rin sila mga pagkukulang, pagkakamali. But on the end, akala nila makakalayo na sila sa kalooban ng Diyos, ginamit sila ng Diyos. Tinawag sila pabalik ng Diyos. And the Lord restored Jonah. Kung babasahin natin yung chapter 3, sabi sa verse 1, babasa ko na sa translation, sabi sa verse 1 ng chapter 3, and Jonah, once again, the Lord spoke to Jonah. Inulit-ulit ng Diyos. He said, go to Nineveh, the great city, and proclaim to the people the message I have given you. And, ano nangyari sa verse 3? Anong kinaibahan ngayon? So Jonah obeyed the Lord. So Jonah obeyed the Lord. Nalaktawan na natin. Nilabasan siya ng isda sa verse 10 ng chapter 2. Nalaktawan na natin. Pero yung isda na yon na ginamit ng Diyos, iniluwa si Jonah pabalik sa dry land. Hindi sa dagat. Pansinin niyo, no? Yung isda, nung pagluwa kay Jonah, hindi sa dagat. Di ba? Parang isipin niyo, kung luluwa lang siya ng isda, dapat sa dagat pa rin eh. Pero bakit diretso sa lupa? Bakit kaya, no? Bakit kaya? Nung lumawa yung isda, diretso lupa. Si Jonah. Mga kapatid, kapag dumating yung sundo natin, hindi kayo ito luluwa sa sanlibutan, pabalik sa solid ground ng ating Panginoon. Sa solid rock. Sa dry land. Binabasa ko to. Parang, it doesn't make sense kung luluwa. Pagka yung isda lumuwa, nasa dagat siya, dapat nasa dagat pa rin. Pero nung niluwa si Jonah, iba eh. Malayo ata narating. Hanggang lupa. Mga kapatid, kapag dumating yung pagkakataon na it's time for you to go back sa gawain ng Diyos, kapag kasinundo ka ng Diyos, pabalik sa dry land, sa solid ground, kung saan ka makakatayo, matibay, at magagawa mo na ulit yung kalooban ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. So, as I close, gusto kong tignan natin maigi yung buhay ni Jonah at kung gaano ka-sovereign ang Diyos sa bawat mga pangyayari sa kanyang buhay. Nasa kontrolado ng Diyos. At right now, kung gano'n ang ating buhay, katulad ng kay Jonah, whether ikaw ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos, or ikaw ay may pinapadala ng warning ng Diyos, or kung ikaw ay unti-unti na natangin na sa libutan, tinapon na sa dagat, una, sabi ko nga, huwag niyong i-ignore ang warning, ang paalala. Right now, marahil kung gano'n ang ating kalagayan, and I am not exempted, magsilbi itong warning sa atin. Reminder sa atin. At ikalawa, ang great mercy ng Diyos
ay susundo sa iyo pabalik sa Kanya. Kung ikaw ay naniniwala, sumasampalataya sa mga sandaling ito na ikaw ay anak ng Diyos, ang great fish, ang great mercy. Sometimes darating through great problems, great circumstances sa iyong buhay na wala ka ibang magagawa kundi manalangin sa Diyos. Imagine ninyo sa loob ng balyena, madilim yun. Wala makita si Jonah. Wala siya maalinag. Pero at that time, he just prayed to God, Lord, hindi ko nga rin alam, iniisip ko rin, thinking siguro si Jonah na baka hindi na rin siya maligtas, baka ma-digest siya nung balyena. Pero he just prayed to God, Lord, gagawin ko ang iyong kalooban. Alam kong ikaw ang nagligtas sa akin. Gagawin ko ng iyong kalooban. Kita nyo? Kahit na sa kanyang great sin, sabi nga sa isang awit, my sins, they are many, but His mercy is more. Kung dumating ang mga kasalanan sa ating mga buhay, maraming mga mga lapses, mga pagkakamali, ang biyaya ng Diyos ay higit pa kaysa sa ating mga pagkukulang. At kung ikaw ay nasa kalagayan na ganun katulad ni Jonah, merong restoration na gagawin ang Diyos. Nirestore si Jonah pabalik sa original na nais ng Diyos para sa kanyang buhay. Ngayon, sa gabing ito, kung sino man ang lalamig, nangihina at tila ba nababackslide na ang puso, sino ang nais may restore ng Diyos pabalik sa kanyang nais, sa kanyang plano? Mga kapatid, sa gabing ito, inare-restore tayo ng Diyos pabalik sa kanyang nais sa iyong buhay. Kung ikaw'y nalalamigaw ng ihina at hindi mo nagagawa effectively ang kalooban ng Diyos para sa iyo, then huwag ka mag-alala, susunduin ka ng Diyos. Ire-restore ka ng Diyos. Nais ng Diyos na ikaw ay may saayos ang iyong buhay. Darating mga paguturo, pag-asaayos, pagutuwin, pag-asaway, para ikaw ay may panumbalik. At kapag nire-restore ka ng Diyos, ang nais lang ng Diyos na gawin mo. Sabi sa Revelation, hallelujah! Kapag ikay binalik, sabi doon, do the first works. Bumalik ka sa una mong pag-ibig. Gawin mo lang yung una mong mga gawa. At ako nang bahala. Sabi ng Diyos, ako nang bahala sa iyo. Ako ang magre-restore. Ako ang magkukompleto. Ano mga inagaw ng kaaway, ako ang magre-restore sa iyo. Hallelujah. Kaya sabi sa Hosea chapter 6, verse 1, come, let us return to the Lord, for He has torn us, and that He may heal us. He has struck down, pero He will bind us up. After 2 days, He will revive us. And on the 3rd day, katulad nangyari kay Jonah, He will raise us up. Just as, sabi dito, that we may live before Him. Nakikita niyo ba ang kalooban ng Diyos, mga kapatid? Nakikita niyo ba kung gaano kabiyaya ang Diyos? The Lord will raise you up. Kahit na gaanong pagkakamali ka sa mga kahinaan mo, if you would repent sa gabing ito, He will restore. He will correct. He will guide. Now, in conclusion, anong gusto kong makita ninyo, mga kapatid? Ang biyaya ng Diyos. Sabi nga sa banal na kasulatan, ang biyaya ng Diyos bago ito sa bawat araw. Na-appreciate nyo ba ang biyaya ng Diyos sa inyong buhay, mga kapatid? Hindi ko alam kung anong mga background din nyo lahat. At perhaps ilan sa inyo, karamihan sa inyo yung lumaki na sa church. May mga magulang, may mga, especially sa mga young people, may mga magulang na nasa church na. At marahil, dahil nga lumaki sila sa church, yung mga gawi, yung mga pamumuhay nila ay hindi nalayo katulad ng katulad ninyo, mga tanay, tatay, na talagang ang buhay before, malayo talaga sa kalooban ng Diyos. Pero mga kapatid, whether ikaw ay lumaki sa church or ikaw ay nanggaling sa sanlibutan noon, ang biyaya ng Diyos ay bago sa bawat araw. Ang biyaya ng Diyos, kahit na maraming beses na si Jonah ay nag-reject, nandiyan pa rin ang biyaya ng Diyos to restore. Nandiyan ang biyaya ng Diyos to mend his life. Nasa kontrolado pa rin ng Diyos ang kanyang buhay.
Nang sabi sa Ephesians, chapter 2, pinagkalooban tayo ng biyayang ito. And it made us alive, sabi sa verse 6. It made us alive together in Christ. Si Jonah, dumating ganitong pangyayari sa kanyang buhay para siya ay ma-humble. Para ma-appreciate niya even more yung biyaya ng Diyos na kanyang ipapangaral sa bayan ng Nineveh. Dahil, way back, sa chapter 1, verse 1, kaya ayaw niyang magmangaral doon sa Nineveh dahil hindi niya nakikita, hindi niya siguro na-appreciate yung biyaya ng Diyos. At niya, natapos yung kanyang pangyayari, chapter 3, na-appreciate niya, nakita niya what God has done sa kanyang buhay. Kaya wala na siya nagawa, ginawa niyang kalooban ng Diyos. At mga kapatid, sa gabing ito, just like nang ginawa ng Diyos sa buhay ni Jonah, hanggang may hininga, hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. God's not finished with you yet. Gagawa at gagawa ang Diyos. Kung may mga mahal kayo sa buhay na na-backslide, na tumalikod, hanggat sila'y naubuhay dito sa lupa, kontrolado ng Diyos, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kung right now, kung kahit encourage nyo siya, parang walang talab, ka mag-alala, kontrolado ng Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At kung siya ay hinirang ng Diyos, darating yung panahon na in-appoint ng Diyos sa kanyang buhay, ang balyena ay susundo para siya ibalik into the dry land. At kung tayo ngayon, mga kapatid, hindi na muna ako lalayo. Sa atin na muna. Kung tayo ay nasa ganong kalagayan, nanlalamig, nangihina, backslide ang ating mga puso, malayo sa Diyos. Kung sa gabing ito, hindi, para bang wala ka naririnig na pangungusap ng Diyos, you may be far away from God. Dahil sa maraming mga bagay, perhaps sa mga bagay na nangyari sa nakalipas, perhaps sa mga problema, sa mga priorities, perhaps sa maraming mga bagay na mag-aagaw sa ating attention palayo sa Diyos. It doesn't matter. Ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat para sa iyong buhay. Ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat para sa ating mga buhay. Sabi ko nga, una, huwag niyong i-ignore ang mga warnings. Siyasatin natin ating mga sarili, just like what King David did. Pero pangalawa, ang aking assurance na may babahagi ngayon sa inyo sa gabing ito, hindi pa tapos ang paggawa ng Diyos sa iyong buhay. Ibabalik ka ng Diyos sa kanyang kapisanan. I-restore ka ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, sino ang nais magpa-restore pa sa Diyos? Purihin ang ating Panginoon. Maaari mo ba natin palapakan ang ating Panginoon? Salamat sa kanyang mga pangungusap sa gabing ito. At sa Diyos mawi ang papuri, dakila at pasalamat. Tayo yumuko at magpasalamat sa Diyos. Kila namin Diyos, kapasalamat kami sa iyong mga salita sa gabing ito. Salamat kami sa pagbubukas mo, Diyos, ng mga bagay na kinakailangan namin sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, sa warning. Maraming salamat sa paalala. Kinakailangan namin maging totoo sa mga sarili, siyasatin ang mga sarili, alamin ang mga puso sa gabing ito, kung kami nanlalamig, nalalayo, nanghihina sa pananampalataya. Patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami if, katulad sa panahon ni John na kung kami ay sumasalungat ngayon, O Diyos, sa iyong kalooban, patawarin mo kami, Lord. Linisin mo kami, hugasan mo kami, i-restore mo kami pabalik, Lord. Just like what you did kay Jonah. Sa mga sandaling ito, Lord, niniwala kami ng lubos na hindi ka patapos sa mga buhay. Tulungan mo kami, Lord. Mahabag ka sa amin. Send the salvation. Send your salvation sa bawat isa. Upang kami ay may luwa pabalik sa dry land, sa iyong kalooban, sa iyong plano, sa iyong nais. Lord Jesus, ikaw ang siyang humawak sa mga buhay. Naniniwala ko ikaw may hawak sa buhay na lahat. Sa mga sandaling ito, ang aking dalangin, ma-recognize ito ng bawat isa sa amin. Na ikaw may control sa lahat ng bagay. Na hindi mo hahayaan ang sino mang malayo sa iyo. Especially of those na hinirang mo, pinili mo,
tinawag mo bago palalangin ng sanlibutan. Iniwala ako ng lubos sa Diyos na hindi mo sila pabayaan, hindi mo sila iiwan. At kung dumating man ang panahon na sila ay malayo sa gawain, dumating ang panahon katulad ni Jonah, inihagis sa dagat ng sanlibutang ito. Lord Jesus, amin mong mahal sa buhay ang mga kapatid. Dinadalangin namin sila sa iyo, O Diyos. Sapagkat naniniwala kami ng lubos, hindi pa tapos ang plano mo. Aantayin namin ang iyong kalooban, aantayin namin ang iyong nais, ang iyong plano, O Diyos, sa kanilang mga buhay. At kung ikaw nagpahintulot na sila manatili muna sa dagat ng sanlibutan ito for many years, Lord, sa mga sandaling ito, meron kaming pagtitiwala sa iyo na sila mga pinili mo, sila ang mga anak, ang aming mga mahal sa buhay, ang mga kapatid, ang mga nanay, tatay, Lord, may pananampalataya kami na sila ay hirang mo, pinili mo, tinawag mo. Ilan sa mga kapatid dati na naka-attend, dati na naglilingkod sa iyo, dati na nag-serve sa iyong gawain, pero nalayo ngayon dahil sa maraming mga bagay, Lord. Walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo. Isusugo mo ang balyena sa kanilang mga buhay. Darating ang mga sirkumstansya, darating ang mga pagsubok na makikita nila para recognize nila na hindi nila kaya sa kanilang sarili. Ikaw lang ang Diyos na may kayang gawin sa lahat ng bagay ng mga pangailangan. Kaya O Diyos, sa gabing ito, whether kami man or sa aming mga mahal sa buhay, isugo mo, Diyos, ang great fish para ma-recognize at makilala namin we cannot do anything without you, Lord. Kailangan namin ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Pagpalayan mo ang bawat isa, Lord, ang bawat isang nakinig ngayon ng pangusap mo. Kaya, Lord, ikaw ang siyang patuloy na gumawa sa aming mga buhay. I-bless mo na, Diyos, sa mga darating na fellowship. Naniniwala ako ng lubos na ikaw ang Diyos na mangungusap. Ang papuri, pagdakila at pasalamat ay mawi lamang sa iyo. Sa tangi at dalang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen.